Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Well, nakakatawa lang naman po ito. Si Morales, aba, naaawa raw po siya kay PBBM at hindi daw siya nag-aakusa. Base po yan mismo ha, sa interview sa kanya nito ni Harry Roque. Ito ho. Ng halos isang dekada. Sabi niya, bakit ho kayo nanahimik ng halos isang dekada? Oo nga naman, di ba, mula 2012, wala tayong naririnig na ganitong klaseng kwento. Di ba? Na merong supposed operation, i-surveillance nila si dating Senator Bongbong Marcos noong 2012, di ba? Tapos ngayon lang. No, well, alam naman na po natin kung ano talaga yung kasaysayan diyan. Kung paano ito, bakit biglang lumabas at yung sinabi nga ni Maharlika at totoo naman, ako'y naniniwala at proven naman talaga na ang promotor ng lahat ng ito, like itong pulboronic issue kay PPBM, ay walang iba kung hindi ang tatay nyo, si Digong, di ba? Tapos eto ngayon, biglang lumitaw itong tao na si Jonathan Morales. Na merong selective amnesia. At ito pa-victim. At ito, take note, naaawa siya kay PBBM at hindi siya nag-aakusa. Well, tingnan natin. Mahigit pa sa isang dekada. Bakit wala nang narinig sa inyo until lumabas itong dalawang dokumento nito? Hindi nyo ba inisip na nung tumakbo para presidente itong PBBM, dapat siguro malaman ng taong bayan na nung minsan, nagkaroon ng hindi natuloy na investigasyon sa kanya dahil sa probable cause na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga at hindi nyo ba naisip na may karapatan ng taong bayan na malaman na may ganitong ebidensya laban kay PBBM? Magmula po nung Pamulo-kulo talaga. Abogadong matuwid yan si Harry Roque. nawala na po ako sa PIDEA, yun po mga trabaho na yan, andoon na po. Wala naman ho akong, sa hinagap, wala ho akong planong lumabas o ano pa man na mapasok sa ganitong kalaking investigasyon. Nagkataon lang po na yung mga ginawa ko noong 2012 ay pinaskil ng vlogger na si Maharlika. Kalokohan. Alam nyo, kung talagang ayaw niyang lumabas, di ba? Hindi siya magpapa-interview kay Maharlika. Di ba? Bago magkaroon ng hearing nauna pa siya roon kay Maharlika na magpakita Diba? Tapos sumulat sa PIDEA, tapos yung sulat niya roon sa PIDEA chief, nakasisi sa Kongreso at saka sa Senado. Bakit? Iniimbestigahan ka na ba ng Senado at Kongreso? Ibig sabihin po nun, mga kababayan, tinitrigger niya talaga na ang dalawang kapulungan, ang Kongreso at ang Senado, na patulan ang issue ni Maharlika. Yun lang maliwanag dun tapos siya, whistleblower, kumbaga. Diba? Pa-victim. Para hindi siya mahabol, hindi siya mapanagot. Dahil ang importante, hindi man maituloy ang pagdinig, ibibintang lang nila sa presidente na hinarang, tinakot ang mga senador. Yan, mga ganun lang ang banat. Hindi po pondohan. Palibasa kasi, hindi binibita itong mga lintik na to. Dito ho sa Pilipinas, inabuso na po talaga ng todo-todo rito ang freedom of expression. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Yung limitasyon, hindi natin alam kung hanggang saan natin ito, 'di ba? Lilimitahan. Oh. Doon po nag-umpisa yon. Kaya po ako sumulat, April 2 ko po siya na ipinalam sa akin ng kasama ko sa PIDEA. April 7, yun po yung sumulat na ako. May kinonsulta po ako na kasamahan ko, si Romy Enriquez, ang sinabi nga niya, Kuya, huwag kang nakikialam dyan, nag-uumpugan ng ang Marcos at saka Duterte, baka madami ka dyan. Ito yung latest na interview niya kay Harry Roque Samantalang dapat tawag dito, hindi na niya pinapaulit-ulit yung part na yan kasi maliwanag na pinaglaruan lang pala siya nito ni Enriquez, di ba? Yun yung naka-pink nung Senate hearing. Sa akin naman po, sulatan si General Lasso at para sabihin wala ako kasi unang-una attorney, nakaupo yung presidente at lalabas yung impormasyon na yan. Ako ang nakapirma. Paano kung makarating sa kanya yan na ako ang Kunwari, paano ko makarating sa kanya yan? Kunwari, worry siya. nakapirma, tapos wala akong kamalay-malay na bigla na lang akong barilin sa ulo dyan sa kalsada. Di ba?
'Di ba? Ganun yung mga gusto nilang palitawin na kahit alam nila na hindi sila papatulan, ah, kung tutuusin, kung talagang natatakot si Morales na mamatay na sana siya, mapatay siya, alam mo, hindi ho ito magagagala. Hindi ito magpapakalat-kalat kung saan-saan na as if parang wala lang. 'Di ba? Hindi siya mai-interview ng malaya ng mga taga-SMNI. Oh, kung talagang at saka bakit nagpapapasok lang ng kung sinong tao, 'di ba, sa kanyang bakuran. Oh. Sinasamantala kasi nila na alam nilang hindi sila papatulan ng presidente at imposibleng sila ay ipatumba, 'di ba? At kasi alam na kung sino ituturo na naman nila agad. Oh, ang mangyayari nito, siya po ang pwedeng ipapatay ng mga kasama niya para maisakripisyo siya, maibibintang sa presidente. 'Yun ang maliwanag na maliwanag. Hmm. sa tapat ng bahay. Wala ho akong kalaban-laban. Kaya ako sumulat talaga para patunayan kung ano yung nangyari. Sinasabi ko ho sa kanila na ito parte lang ng trabaho, nagtrabaho lang ako. Parte ng trabaho, nagtrabaho lang ako 'di ba? Eto nga tingnan niyo ha. Nung nilabas si Maharly ngayon, wala namang pangalan na nakalitaw Hmm. Tapos siya yung lumitaw. Intensyon niya ho talaga 'yun, 'di ba? Hindi nga ho ako nag-aakusa Hindi ko siya inaakusahan. Kaya lang, Ito yung pinakamalaking kasinungalingan dito ni Morales. Hindi daw ho nag-aakusa ha. Tingnan nyo ha. pag tinatanong ako kung ano ang nilalaman ng report, ng mga dokumento na yun, ito yung sinasabi ko lang kung ano yung revelation ng confidential informant. Ang nangyayari, ako yung pinagbibintangan na. Pinaninindigan niyo po na hindi kayo Diba? Paano siyang pinagbibintangan doon? Hindi niya kasi mapatunayan kung nasaan na yung original nito. 'Di ba? Hindi niya maituro. Original na tinutukoy ko yung confidential informant. Na obvious naman nung nakaraang Senate hearing na kilala niya kung sino yun, ano ang pangalan ng taong yun. 'Di ba? Kaya nga nung nakaraan may pa-gender reveal pa ang kalbo. Oh. Tapos nung sumunod kesyo mga yung gender reveal niya pa 'di ba? Kalaunan ayaw rin niya maya-maya, mayaw na rin siya kasi manganganib daw ang buhay. So maliwanag ho yan na yan ang grand plan nila, siraan ang presidente sa lahat ng pagkakataon. Sa kanya baka siya mapatay sana, 'di ba? Bigla na lang barilin sana sa harap ng bahay niya. Joke lang. Ha? Tapos ito naman, yung confidential informant, yung CI, baka manganib ang buhay. Nung una, hindi niya alam, wala siyang balita, hindi niya kilala. Tapos hindi kakayanin ng aking konsensya kung may mangyari doon. So, ibig sabihin, alam mong buhay pa yung tao. Pero dito, tingnan nyo, sasagot niya. nagbigay ng dokumento kay Maharlika. Ay, hindi po. Hindi po kayo ang puting ahas ni Maharlika. Ay, hindi po. So, ibig sabihin, merong puting ahas si Maharlika sa PIDEA. Kung sa akin, ako mismo, ang Diba? Pinipilit agad ni Harry Roque talaga na ito ay nasa PIDEA. Well, I understand him. He's a lawyer. Kailangan pag lawyer ka, ang dating sakyan mo. Kung ayaw mo mong paniwalaan ng kliyente mo, at least sakyan mo. Diba? paglabas niyan, kumpleto po yung folder. Kaso wala po sa akin ang folder. Nandun nga po, dun sa PIDEA. Wala po Kala ko sasabihin niya, nandun nga po sa kay Maharlika. sa akin. Ba't ako maglalabas ng kulang sa sustansya? Di sana inilabas ko na lang yung litrato at saka yung deposition ng witness. Doon buong buo, pinanumpaan pa niya. Can you confirm po kung buhay o patay yung confidential informant? Wala nga po akong balita kasi 2012 pa yun. Tinawag po kayo ng presidente. Wala raw siyang balita, pero hindi kakayanin ng kanyang konsensya kung may mangyari doon sa confidential informant. Ayos, di ba? Kaya biglang yung gender reveal, pati yun, ayaw na rin niya. Na magsasabi kung anong gustong sabihin basta magpulog ng pera. Ano pong reaksyon niyo dyan? Naaawa po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung ginawa niyang pagbibintang sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dala marahil ng epekto ng pinagbabawal na gamot doon sa kanyang sistema. Kita nyo na, hindi siya nag-aakusa na adik ang ating presidente. 'Di ba? Ulitin ko lang, yung kanilang ebidensyang sinasabi, yung trinabaho niya more than 10 years na.
'di ba? More than 10 years na, 2012 yun eh. At ngayon eh 2024. Oh, 'di ba? So 12 years. Pero pagdating sa kanilang narrative, kita mo halatang gustong manira lang, eh adik ang presidente. Ito ang epekto, 'di ba? Yung sinasabi niya, hindi siya nag-aakusa. Hayop talaga. Sabihan niya ang isang katulad ko na STL investigador, talaga ako eh. nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako Bakit? nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Sabi ni Presidente, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan. Nandito, bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Picoy. Malinaw na malinaw yung pinatatahimik ako at yung nagkausap sila nung isang James Kumar at yun daw di umano yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para at siya naman itong mag-ano sa akin. Kung saan ko gusto na makipagkita para kausapin ako ng James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko at ang sinabi naman, sasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Eh di sana Nakatodo na po yung volume nitong video. Teka saglit. Tingnan natin. Saglit Nakatodo na eh. Wait a second. Try natin tong original. Ayan, malakas po ba? ng Pilipinas ay dala marahil ng epekto ng ipinagbabawal na gamot. Malakas po ba yung audio? O pareho din? Doon sa kanyang sistema. Para sabihan niya ang isang katulad ko na investigador, ako'y nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Sabi ni Presidente, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan. Nandito, bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Picoy. Malinaw. Di ba? Tama si Maureen. Sabi ni Maureen, hindi yan magsisink in. Sabi niya, hindi pa rin nagsisink in sa isipan ng STL na prank sila ni Enriquez nung Picoy. Di ba? Halatang halata eh. Kasi, dapat magbabago na yung tema niya rito. Pero, ganun at ganun pa rin. Na malinaw yung pinatatahimik ako at yung nagkausap sila nung isang Hindi ako nagtataka kung bakit consistent siya sa mga ganyan eh. Kasi nga po, sinasabi nga ni na General Santiago na ayon kay General Bobby Santiago, ito ay matalinong tao. Kahit na lie detector test mo yan or polygraph test, lulusot yan. Ibig sabihin, kasi nga po, pinanganak na, kakambal na ang pagsisinungaling or congenital liar. Kaya kung yung iba nagtataka bakit kung ano yung akusasyon niya, consistent siya doon. Kasi nga po, expertise. James Kumar at yun daw di umano yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para at siya naman itong mag-ano sa akin. Kung saan ko raw gusto na makipagkita para kausapin ako ng James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko at ang... Diba? Ganito rin yung scripting niya nung kay Maharlika eh. Wala nang pagbabago eh. Nag-iba lang dito yung mukha, naging Harry Roque. Pero yung kay Maharlika, ganito rin 100%. Nabi naman, sasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Di sana hindi na ako umaten nung May 7 na hearing kung ako po ay nababayaran. Aapir pa ba ho tayo sa May 20? Opo, ako po ay nag-OFW. Ako po ay Layo na naman ang sagot, di ba? Subok din po na magtrabaho sa abroad. Talagang nakaranas din po ako ng pangungulila sa aking pamilya, malayo sa aking pamilya at talagang magpakasakit. Ako po yung aking
kinabubuhay, talagang pinagsisikapan ko po yan. Talagang pinagtatrabahuan ko. Hindi Ano po para naging trabaho nyo as OFW? gemba ang tawag po doon, ano? Naggegemba, co-construction sa Japan. Iba't iba po. May mga naggigiba ng bahay, iba po, hanggang sa napasok po ako doon sa Hitachi. Ano naman pong Mm. reaksyon nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or ina-admit na gumamit siya ng droga? Isang Alam mo, diyan yan katarantaduhan yan ni Harry Roque. Kasi kapag kasi, syempre, alangan namang aminin ng presidente yan eh. Di ba? But there was an interview na napanood ako. Matagal ng interview ito. Merong isang nagtatanong na babae. PBBM was asked, binata pa siya, hindi naman. Pero poging-pogi pa noon eh. I don't know about the year. Ang sabi sa kanya, parang nag-try ba siya ng droga. So sabi ni PBBM noon, I tried marijuana but it didn't work for me. Sabi niya. Yun ang sagot doon ni PBBM. Mukhang hindi pa yata nila napapanood eh. Pag napanood nila yun, nako, palalakihin na naman nila yung party na yun. Ang inantong mga to. palatandaan lamang po na may Di ba? Palatandaan lang daw na may tinatago. Oh. po ako doon sa Hitachi. Ano naman pong reaksyon nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or ina-admit na gumamit siya ng droga? Isang palatandaan lamang po na may itinatago talaga siya. Hindi Ganito yan eh. Ito para sa akin. Obviously, talaga namang hindi po aaminin ng presidente yan. 'Di ba? Unang-una, kasiraan niya yan. Pangalawa, kung hindi naman niya ginawa, bakit niya aaminin? 'Di ba? Bakit hindi siya nagtatanggi, di niya dinideny? Kasi kapag ginawa niya yan, sasabihin nila, o kita nyo na, nag-react agad. Di ba? Nag-iimbestiga pa lang. Or wala pang investigation, nagre-react na kaagad. May tinatago. Di ba? Wala talagang mapupuntahan ng Pangulo natin dito. Dahil nga, talagang siya yung target na sirain ng mga ito. Para sabihin na palatandaan niya na may tinatago, walang iya. Akala ko ba investigador ka lang? 'Di ba? natatakot siya na malaman ng publiko o ng sambayan ng Pilipino na siya ay hindi pa makakawala doon sa kanyang bisyo. O, kita nyo na, akusasyon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Kasi pag bisyo, ibig sabihin, continuing yan eh. Continuous siya na ginagawa. Hindi pa rin, natatakot na malaman. Kundi ba namang mga gago talaga, no? Samantalang, naalala ko lang din dati, bago tong nagngangaw-ngaw si Harry Roque na ipa-drug test si PBBM, hair follicle pa daw. Ba't hindi niya kaya ipa-hair follicle yung mga piloka niya? No, kung piloka yung buhok ni Harry Roque. Samantalang nung si Digong, umamin na nagchuchongki sa Malacanang, nagpi-fentanyl, at may panawagan si Antonio Trillanes na drug testing. Ang sabi niya, ang presidente po ay hinalal ng taong bayan at hindi pwedeng utos-utusan lamang ng kahit na sino. Kung gusto niya magpa-drug test, gagawin niya. Kaya nga ibinabalik natin yung sa Pangulo. 'Di ba? Oh. Kaya sabi ko nga kanina sa isang post alam niyo kung hindi hinarang ni Harry Roque ng ganong sagot, siguro pwedeng sakyan ko si Roque rito, pwede kong sang-ayunan. 'Di ba? Pero, dahil nga ginawa niya yon, so para sang-ayunan ko si Harry Roque, ipa-mental test mo muna si Duterte. Bakit? 'Di ba? Para malaman talaga natin kung tama pa ba, nasa wasto pa ba talaga siyang pag-iisip. Baka mamaya puro kayo pang de-stabilize tapos nakasuhan kayo, nakulong kayo sana. Tapos yung matanda makakalaya. Bakit? Because of the state of mind na nasa lucid interval stage na pala. Ulyanin na. 'Di ba? Parang sa nanay ko, nag-uulyanin na nanay ko. Yung aking anak na may asawa na 22 years old, sa kanyang isipan, ito po ay batang maliit pa lang. Kaya nung makita niya rito sa bahay na bumisita, sabi niya, sinita niya kung sino yun na babaakyat. Sabi niya, ako po si Tetek. Hindi ikaw, sabi niya. Kilala ko yun. Yung apo kong yun, batang maliit yun.
Di ba? So dito, kay Duterte, baka mamaya, kaya ganun ka, ano, ang bunganga, nasa 2021 na pala, nandun na pala, yung takbo ng isipan niya, naglalaro lang. Palagi ko, yun ang dapat unahin ni Harry Roque, bago nyo pagpapaniwalaan. Balita po na lumabas sa hearing, yung binara nyo si Kay Jinggoy. Senador Estrada. Ano naman ang nag-udyok sa Di ba? Kung hindi rin ba naman talaga, alam nyo, tanga na lang talaga yung magpapaniwala rito eh. Alam naman ang lahat. No? Mabuti nga po na sinasabi nila, hindi na nila kasi ginagamit yung Rolling Hills na banda, yung fake interview, yung fake magazine. Hindi ko lang na-compile lang maayos. Ang plan na nakuha ko na, meron na akong kopya nung magazine po mismo. Okay? Sinend na sa akin yung mga pictures nung mga pages. So gagawa ko na lang ito ng video para makikita ninyo, or PowerPoint presentation. Okay? Para makuha ninyo. Hindi ko na i-ready ngayon eh. Nabisi ako nung nakarang mga araw. Pero I already received that 2 days ago. Okay? So nabili yan ng ating kababayan. So wala ho talagang ganong interview nangyari. So dahil nga po na-debunk na natin yan, na wala talaga, so ang ginagawa nila ngayon, pinalilitaw nilang, Rolling Stone pala, sorry, Rolling Hills. Rolling Stones. Thank you, Victoria, for the correction. Now, going back. So, ang ginagawa nila ngayon, pinalilitaw nila na hanggang ngayon nagdodroga presidente. Na napakadali tuloy ngayong madibang ng hikain ng presidente. May asthmatic siya eh. Katulad ng inyong abang lingkod. Asthmatic. So, hindi pwede sa kanya yung mga usok-usok. Meron ding isang na-interview, kung di ako nagkakamali, si Top 1, di ba? Na halos 24/7 nakakasama nila PBBM. So, napakahigpit nga raw nito sa mga usok-usok. Tapos sasabihin nyo pa na nagko-cocaine. Putragis, kahit sabihin pa natin na pang-sosyal yung cocaine, anak ng putakte, kahit papaano nakakaapekto yan ng hindi ho maganda sa kanyang pisikal na pangangatawan. Lalo na, problema ng katawan niya ang pag-process niyan. Iisa na lang ang kidney niyan. Early 80s, 1980s, nag-donate ng isang bato sa kanyang tatay. Kaya nga, sabi ko, sobra na ang kabubuhan ng mga Pilipino na magpapaniwala dito sa kwentong ginagawa nila Harry Roque, nito nila Morales, nila Duterte, na pinalilitaw si PBBM hanggang ngayon nagdodroga. 'Di ba? So malala na talagang tama sa utak ng mga 'yun. Inyo para sabihin na yan harapan kay Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may Ito yung kanyang kabastusan kay Jinggoy. karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron po akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Article 3? Ang alam kong Article 3, Bill of Rights yun. Yung sinasabi ro na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kumbaga dun sa US, ito po ay First Amendment, right? Yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, hindi pa naman ako napapatunayan ng hukuman. Samantala siya ay convicted na. Gago talaga no? Sino ba ang iniimbestigahan? Di ba siya yung iniimbestigahan? Lakas ng loob eh. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na sinabi ko raw na hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako nag-iimbestiga, gusto ko makapag-extract ng information, makapag-elicit ng information doon sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako na kaya sinabi niya o sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan patungkol doon sa PIDEA leaks, iba yung ginagawa niya. Alam nyo, halatang kagaguhan to pinagsasabi sa atin ni Morales. Unang-una, alam ho ni Morales
dahil po siya ay tad ng mga kaso sa korte, alam niya na isa sa mga pangunahing binabanatan dito is the credibility. Credibility ng tao na nag-aakusa, credibility ng inaakusahan, credibility ng mga ebidensya at ng mga sirkumstansya na isinasubmit nila bilang ebidensya. Di ba? So, ibig sabihin po, normal na yun na questionin ng credibility. Pero dahil po sa maraming mga kababayan natin na hindi naman niya katulad na laging nakakasuhan, laging laman ng korte at merong perpetual disqualification para humawak ng anumang government position pa, so madali nilang mapapaniwala. Di ba? Grabe, no? Ang tinutukoy Kaya sabi ko nga, halatang-halata talagang etong mga to ay maaaring umupo sa isang round table and then one-on-one discussion o group or panel sila, 'di ba? They discussed everything kung paano nilang gagawing tirada kapag ito yung ginamit, ito yung rebuttal, ito yung diskarte. Planadong-planado lahat ng anggulo eh. Pag makakapanira sa pangulo, may maisisingit sila eh. rin nga ako akusado. Ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Totoo yan, character assassination talaga. Kasi yung ginagawa mo rin naman, di ba? Ang ginagawa rin, alam niyo, ito na nga, napansin ko rin sa investigation na to, sabi ko nga minsan putya, hindi kaya ito yung maging simula na ng pagkakasira ng relasyon nila Jinggoy at nila Bato de la Rosa. Hindi lang madiretsa nito ni Jinggoy etong si Bato de la Rosa kasi kapwa niya senador. 'Di ba? Pero sa nakikita nga naman rin kasi ng lahat, kung si Bato de la Rosa lang ang pababayaan, nako, talaga namang lahat na po ng pagkakataon ibinigay rito kay Morales. 'Di ba? Yung mga patakaran, yung mga rules, talagang bina-violate na niya ng harapan ni Senator Bato de la Rosa. Kahit na alam naman niya na hindi po pwede dahil may abogado sa opisina yan eh. May nagpapayo dyan. Ha? May parliamentarian pa yan sila dyan po sa floor. Na kung saan pwede nga nilang tanungin anytime kung doon nagkakamali yung COMSEC. Pwede nilang tanungin anytime tungkol doon sa rules. Bakit niya ito ginawang proactive? No? Proactive na yung kusa niyang pag-ipapaimbestiga. Nang sa ganun po, mailusot ang mga testimonya, mailusot ang ebidensya nila nito ni Morales. Kasi kung doon po dadaan ito sa staff ng Senado na bubusisi doon sa mga ebidensya, hindi hululusot. Kasi unang-una, hindi pwedeng sabihin na luma na yung papel. Palagay ko naman lahat tayo nakakita na ng kopya ng papel na yon. Na sinasabi ni Bato de la Rosa, luma na nga yung kopya ng papel, naninilaw na. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero gano'n tayo nakakasiguro? Tama nga yung isang senador doon. No. Ano sinabi ron sa kanya? Paano natin malalaman na kung yan ay luma, nasaan ang original? Di ba? Kaya nung pagdating doon sa authenticity, wala na. Authentic na sa kanya, may puncture holes. Tapos kulay brown na yung kulay ng papel. Kaya nga sabi ko paano kung yung papel pala talagang ginamit diyan? Kasi yan mukhang dinaan sa risograph. Dahil may online, may soft copy yan, posibleng yan po. Kasi sabi nga nung iba, yan ay papel doon sa PIDEA na pwede mong kunin. Nakukuha lang yan doon sa PIDEA. So, isang physical na papel na pwede kang magmakinilya. No need na yan ay online copy. 'Di ba? Tapos pwede kang i-search yun na kung ano itsura ng newsprint paper. May kita nyo na brown talaga ang kulay niyan. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay irrelevant naman. Nung sinabi kong convicted siya, sabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Bakit niya pinakikialaman din yung kaso kong mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya'y parang nagdadabog na? Hindi po ako nakakaramdam ng anumang takot sa kanya.
Hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Oh, 'di ba? Pa-victim ang loko-loko eh. Hindi naman siya minamaliit eh. Bukod pa dun sa conviction niya, kayo ba Ang style nito ano eh, paawa effect eh. may kahit anong kaso involving bribery? Kasi si Senator Estrada na-convict po for bribery. Tumanggap siya ng suhol. Wala po. At wala pa kayong conviction for bribery. Wala po akong conviction. At lahat ng mga kaso na kinaharap ko, lahat po yan harassment. Sinupina po si Jojo Ochoa at Harassment talaga lahat eh, no? Wala pa akong narinig na nakasuhan na umamin, basta-basta, kundi puro harassment. sinupina yung Kumar. Sigurado po ako, pasisinungalingan ni Jojo Ochoa na siyang nag-utos na wag ituloy ang investigasyon. Sino ba yung nagsabi sa inyo na siya ang nag-utos na wag ituloy yung dapat na raid? Yun pong aming ASEC dati, no? Si ASEC Carlos Gadapan. Siya po yung Deputy Director General for Operation. Oo, patay na yun. Ito po yung nalaman ko po ito na kinumpirma niya matapos ko po na magpunta sa kanyang opisina. Nagkaroon po kami ng pag-usap matapos na ma-recommenda ako sa International Law Enforcement Academy. Sabi niya, wag mo na intindihin yun. Mapapasama tayo doon. Ayaw ng Malacanang, ayaw ni IS. Sabi niya gano'n. Pero yung nagsabi po sa inyo yan, buhay pa? Yan ba handang manindigan at sinabi niya yan sa inyo? Siyempre, pasisinungalingan din niya yan. Sinabi po niya na mista niya sa Philippine Military Academy at ito daw ay pumanaw na. So wala na po yung tagal na po kasi sabi sa inyo. No? Kasi ang inaasahan ko, pasisinungalingan lang yan ni Jojo Ochoa pagkamat siya ay isang officer of the court din. No? Wow, officer of the court din. Samantalang siya, officer of the court din naman. Talamak sa false testimony. 'Di ba? Si Harry Roque. Oh. Kunwaring pasimpleng normal na pagtatanong ni Harry Roque pero obvious na obvious guided yung mga tanong niya dito kay Morales, 'di ba? So kunwari naaawa, hindi nag-aakusa pero pinalilitaw current nagda-drugs pa rin ang presidente. No. Na mismo ang physical na kapangangatawan ng ating Pangulo, ang medical records niya, ay magsasabing hindi niya pwedeng gawin yun or else maaga siyang mag-goodbye dito sa planet Earth. Diba? And, ito nga ang tanong ko lang what if ito ay itanggi ni Jojo o ni Paquito Ochoa sa Abente kung ito ay dumating? 'Di ba? Which is talagang ako maging si Harry Roque inaasahan din na itatanggi ito. So kapag ka tinanggi, ano na ang next move nila? Kasi yun na yung ending nun eh. Sabi na naman ni Bato, deadlock tayo. Pero talagang deadlock dun. 'Di ba? Kung tutusin, hindi nga deadlock eh. Napatunayan lang doon na talagang fake or false, yung false testimony niya, 'di ba? Talagang basag na basag yung kanyang ebidensya. Oh. Saka ba namang nakakita na nakuha nilang i-name drop yung si Gadapan na alam nila kasi patay na. At pag patay na, hindi na to makakapagpaliwanag pa, hindi na makakapagkwento pa kahit na yung kapamilya nito. 'Di ba? So wala na talagang mahihita doon. O paano patutunayan na ito yung nagpa-atras sa kanila? O ito yung kanyang yung sinabihan ni Paquito Ochoa. Mismong yung mga ibang tao na sinasabi nila na taga Malacanang at the time, 'di ba? Tinanong nung hearing eh. O bakit nyo pinatawag siya? Kayo nagpatawag, ganito. Yun pala, kailangan lang nila pala doon ma-brief sila sa kung ano na yung nangyayari. Pero sa state of mind nito ni Morales, focus lang talaga siya kung ano yung kanyang scripting. Sabi ko nga sa inyo, it is very normal for him na maging consistent doon sa dialogue. 'Di ba? Doon sa script. So, walang reaksyon, walang epekto na ipakikita sa kung ano ang nagiging rebuttal ng kabilang panig. 'Di ba? Sabi, dinamay mo pa nga si Ochoa at De Lima noong 2016. Oo. Si Ping Lacson din, di ba? Dinamay niya rin. So, meron pa siyang style na yung pagiging manggagamit. Di ba? Doon sa I agree ho. Yan ang
Yan sabi ni Sir Carlos, mga professor yan sa School of Thought ni Maharlika. I agree. Di ba? Tingnan nyo style niya. So, maganda ang binanatan niya si General Santiago, Dionisio Santiago, 'di ba? Tapos nung nagtayo siya ng foundation, isinali niya doon. Sira ulo lang talaga eh. Tapos ginano nila si Jojo Kumar, magkakasama sila, kilala niya rin si Jojo Kumar dahil doon sa yung VACC, yung tawag dito, yung yung namatay Dante Jimenez. Oh, magkakasama sila doon. Kalokohan nito ni Morales. Alam niyo, nararapat lang po dito. Ito lang para sa akin. Dapat po talaga rin dito, panahon na po na pumatol na ang ating presidente sa mga ganito. Hindi man direkta ang ating presidente, bagkus yung kanyang mga tauhan, di ba? At yung DOJ, dapat papanagutin. Hindi po pwede na yung mga ganitong klase na sisira po sa binubuo ng presidente natin na mapaganda ang imahe ng ating bansa para naman maka-attract ng mga negosyante. Anak na po siya. Hindi niyo po ba napansin dito sa Pilipinas? Kapag natapos ang halalan, ano ang kasunod? 'Di ba? Dirty politics na ang papasok. Siraan dito, siraan doon. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan sila katalamak for two reasons. Unang-una, yung kanyang mga alipores talagang pinapatulan kahit biro lang. Kasi po, walang demokrasya noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung titignan natin sa standard, di ba? Kahit na nadidismiss yung mga kaso nila, katulad yun doon sa aklang teacher, Kimaas, na nagbiro, na magbibigay siya ng tapwe, 50,000 kapag doon sa makakasyukti kay dating Pangulong Duterte. Aba, dinampot na nila. Kung sino yung magbiro, 'di ba? Para sa akin tama lang naman po 'yun. Hindi po biro yung kasi. 'Yun po ay seryosong pambabastos. Now, same din po kung paano kung natuwa noon na pinaghuhuli ang mga yan, dapat ganun din dahil mas matindi ang mga paninira nilang ginagawa dito po sa kasalukuyang presidente. Yung mga yun, biro-biro nila eh. Pero yung ngayon, ano ho ang kapalit? Bakit ginawa yun ni dating Pangulong Duterte kay PBBM? 'Di ba? Dahil sa galit, hindi nakakuha ang anak na naman ng confidential funds. 'Di ba? Pati siya nagpapaliwanag. Babalik ng anak niya ang ROTC. Wala naman jurisdiction ng anak niya sa college. Dahil ito'y under ng Office of the President through CHED. Ang anak niya sa basic education lang. Wala namang ROTC ng high school. Lalo na sa elementary, wala din naman. Anong kinalaman nun? So maliwanag talaga na ang purpose lang nila ay pera, confidential fund, na ang mindset ay discretionary funds. Doon naman nagsimula ang lahat ng ito eh. Yun naman ang pinagsimulan eh. Sabi ko nga nung una, nakakamiss ang Tatay Digong, pamotor-motor na lang. But I am happy for him na makita siya na nagmumotor-motor. Na-enjoy niya pa yung mga nalalabing oras niya rito. 'Di ba? Kaya nga sabi ko dati, mainam pa, dahil wala namang magagawa si PBBM, lalabas at lalabas ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Pero hanggang doon na lang. Kung may magpapadampot sa kanya, paubaya na lamang niya, pwede namang madelay yan, di ba? Hayaan na yung susunod na presidente. Para maano talaga. Kasi kung sa ngayon, masyadong mainit ang sitwasyon. Pero kung ganito naman kabalahura ang ugali, hindi mo na kailangang hintayin ng ICC. Patulan mo na, demandahin mo na, 'di ba? Ilabas niya yung kanyang ebidensya at iyon naman ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Bato de la Rosa. Ang ipaharap, ipatawag ng komite si dating Pangulong Duterte. Total, sinimulan na lang naman din niya na hindi niya sinusunod ang mga patakaran, marapat lamang na ipatawag din si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, ayon kay Maharlika, siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Inilapat niya lang ang PIDEA leaks.
'Di ba? Sino yung baka yung ituturo niya na nagpakita sa kanya ng dokumento noong siya ay mayor daw. So I assume that was 2013. 2012 vice mayor siya, 'di ba? Baka yung tao na yun din yung nagpakita, yun din yung nag-leak kay Maharlika, which is I highly doubt na totoo yan. Dahil kung totoo po yan, dapat lumabas na ang isyong ito noon pang 2016. Dahil nga sinisiguro ni Noy Pinoon na hindi na makababalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ganon din naman yung pananalita ng nanay niya noon eh. Oh. 'Di ba? Dapat noon pa, maaga pa. Pero bakit 2021 lang nang magsimula si Digong magbunganga niyan? Na meron ka presidential candidate, 'di ba? Na nagko-cocaine. Tapos question din yung may nagawa ba 'yan? 'Di ba? Tapos ito na, tinuloy-tuloy na nila dahil lang hindi nakakuha ulit ng confidential funds yung anak niya. Pero nung unang taon na nakakuha ng 2012, nakakuha ng confidential funds, aba, tahimik. 'Di ba? Ang Kongreso hindi inaway. The following year, inaway na. Open the book na. 'Di ba? Plus itong mga alaga nilang mga bayaran nilang trolls. Now, dito kina Morales, ito'y bahagi lamang. The grand plan nila, ako naniniwala na yan po ay nabuo during the campaign period pa lang because they know hindi po talaga mananalo si Leni Robredo laban dito o sino mang kandidato laban kay PBBM because his candidacy is most awaited ng mga Pilipino. Yung mga Marcos loyalist, mga kaanak-kaanak nito, 'di ba? Yung ibang tao na gusto rin, sige, pagbigyan natin, subukin natin. Kung talagang iba nga kung totoong sinasabi ng iba na yung Marcos brand of leadership and public service. Hmm. Sa ganun, kaya ginawa nila, dahil sabi nga pag hindi mo kayang pabagsakin at that stage, hayaan mong manalo. Pag nanalo na, saka mo pababain. At eto ngayon, nandito tayo sa punto na itinutuloy nila ngayon yung akusasyon. Gusto nilang gamitin ang legality, ang legal na pamamaraan at ang galit ng taong bayan para todo-todong maipahiya. Kung sila nga lamang po makakaipon ng kasing dami ng mga katulad namin nung nilusob namin si Gloria noon sa Malacanang, yung EDSA 3 na nabigo kami na mapababa si Gloria, pero napakarami po namin noon. Kung di ako nagkakamali, ganun at ganun ang gagawin ng mga to. Kaya lang, mismong yung rally nila doon sa Senado nung Lunes, handlers lang ang dumating at ilang piraso. Nakita natin doon. Pero yung mga tao talaga, nako, hindi nga po naka 116 kumpara doon sa sinundan pang hearing ng Senado na may protect Morales din. Tapos ito pa ho, sayang lang wala akong picture. Siguro nakita nyo na to sa FB or maybe sa Twitter. May nag-o-offer. Ang mahal-mahal ng t-shirt, Protect Morales. 'Di ba? Ayos. Pinagkakakitaan ng mga uto-uto. Yeah, tama po kayo. Paano panahon pa ng kampanya 'yan? In fact, sa pagka-analyze ko nga ang reason kung bakit niya sinisiraan si PBBM o BBM nung campaign period pa lang, na sa ganun manalo yung ibang kandidato na konti lang ang boto. Nang sa ganun, madali niyang mapabagsak at maipalit ang anak. At magamit na naman ang mga Marcos loyalist at supporters. 'Di ba? Sa sariling interest. Pero akala natin genuine, yun naman pala, putik na yan. He is after of funds. Okay, so iwan muna natin to.